Bakit panatag ang loob ko sa MX3? Kasi tested and proven ito na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 capsule is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat... Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero 1. Kagat tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Cheers, Miss Jabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Oy, naiibigan ko yung angulo ko ngayon. Kaya nga. From the distance. Pero tama, perfect yung ganyan. Oo nga, Mare. Huwag na may masyadong malapit. Nakita na ang force, diba? Ayaw natin yan. Yung mga Mapapabilang ka na ba sa G-Force? Ay, hindi. Hindi naman. Tayo. Ay, di ba? Ganda! Ay, of course. Marian Paano? Rivera. Ano Marian Rivera? Oo. Ariel Rivera? Hindi, Marian. Marian Impanal. Sino yun? Yung kapitbahay namin, bakit ba? Isa magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo Woo Woo! Hi po sa inyong lahat. Metro and Mega Manila, Luzon, Visayas and Mindanao. Sa mga nanonood sa via our social media, sa Facebook Live ng Energy FM. And of course, ang ating mga team replays. Yes! May nagpapabate ng mga taga-Panike. Ayan, hello po sa inyong Panike. lahat. Tarlac ba yan? Oo, yata. Yes, it's Panike, Tarlac. Oo, Paniki, Tarlac. Oh, Yan. diba? Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, batiin natin ang mga bumabiyahe ngayon, ang aking mga kamag-anakan. Ayan, papunta sila ng Baguio. Hello po, mag-iingat kayo. O, diba? Mare, batiin ko lang din ang ina nitong si Kevin Tolentino na si Mami Jing. Mami Jing Gabong. Oo. Ayan. Mami Yes, Jing, maraming salamat sa pagtutok mo sa Baklita. True. At syempre, batiin din natin ang napaka-beautiful na si Jennifer Z. All the way from New Jersey, USA. Nandito si Jennifer Z? Wala, nasa New Jersey. Pero nanonood kasi siya lagi sa Team Replay. And of Bakit course, Z? Anong apelyido niya? Z-E-E. Oo, Jennifer Z. Akala Oo. ko Ano? Zamora. Hindi. Z talaga. Hello sa inyo In lahat. fairness. At syempre, ang ating amiga na si Cathy Amos, ang reyna ng Australia. I love you, amiga. Ay, Mare, hindi na din natin nababate. Sino? Si Chair Lala Soto. Correct. Hi, Nandito Chair! na siya. Welcome back sa Philippines, diba? Nandito na siya, talagang nagtatrabaho na kaagad, diba? Yes. Kasi galing siya sa States Pero alam mo yun, pagdating niya, trabaho kaagad. Chair Lala. Ayan. Chair Lala, attend ka ba sa sa Sona? Malamang. Ang Kasi, bongga ng Sona, dahil. diba? Antabayanan natin kung ano magiging kasuotan na nag-iisang Chair Lala Soto. Correct. Diba? Shout out daw po kay Sandra Pasadilla. Hi sa'yo ng bonggang. Hi. So, eto na ang chika natin for today's video. Anong chika mo for today's video, Mare? Ito talaga. Alam mo yun, marami ang nagbigay na kanilang mga opinyon. Maraming kwento ang lumabas. Pero eto yung kinagulat ko. Ang alin? Paning gulat? Ganon. Ay, hindi kulang. Si Chris Aquino hindi lumabas. Wala pa yung banggo
eto na nga, kasi pala Mare, di ba? Alam naman natin na halos sunod-sunod na ngayon ang mga natetegi boom boom, ang mga karakter sa seryeng Batang Quiapo. O ano, bakit gumanyan ka? Hindi kasi nagugulat ako pag mga tegi boom boom. Hindi, mga natetegi mga karakter sa serye ng Batang Quiapo. Kasi di ba, kung ating tatandaan, yung anak din ni Bong Navarro na minsan nang napasama din sa Batang Quiapo, inalis na rin si Ice Navarro yata yun. And then of course po mangalawa na itong si Elijah Canlas. Pangatlo ngayon na susunod daw na matitegi bumbum na karakter ay itong si Ivana Alawi. Really? Oo. Kasi nga 'di ba, syempre meron daw mga commitments daw itong si Ivana na conflict na daw sa schedule niya. Kaya nga naman, alam mo 'yon, may ginagawa yatang pelikula if I'm not mistaken na may gagawing pelikula kaya kailangan na itegi boom boom ang kanyang karakter para hindi magkaroon ng conflict sa taping na ginagawa sa Batang Quiapo. Pero ito yung nasagap kong chika Mare. Anong nasagap mo, Disclaimer, ito ay pawang mga kwento po lamang na alam mo yun, magbubukas din sa programang Baklitas para linawin mismo ni Miss Ivana Alawi kung may katotohanan itong lumalabas na issue. Una Mare, diba, bukod sa kanyang proyekto na meron siyang gagawing proyekto nga. Yes. Bakit sitsigihin? Mare, hindi na rin daw, eto'y daw nagugustuhan ng mga nakakasama niya sa Batang Quiapo ang pagiging primadonna di umano ni Ivana Alawi. Bakit? Kasi ito daw yung kwento Ayan, to Miss Ivana Alawi, kung meron kang gustong linawin, ayan, bukas po ang programa Baklitas para sa iyong side para mabigyan ng tuldok ang mga usaping nag-i-air sa Circulate. Kasi Mari, kapag nagkakaroon ka ng ng mga ganyang issue, mahihirapan ka din makahanap ng susunod na trabaho. Truly. Pero eto na ang chika. Bakit ang mga dahilan? Una-una daw, pagka dumadating daw sa set itong si Ivana Alawi, ay dumidiretso daw ito sa set, sa tent niya mismo. At hindi na daw ito lumalabas ang tent, not unless daw natawagin na siya mismo para sa shoot niya. Pangalawa, pag nagre-request daw yung mismong production na mag-extend siya ng time, hindi daw niya ito pinapayagan mag-extend. Kung ano lang daw yung oras. Yun yung mga nagsisirculate. Tapos pangatlo, yung issue daw na para bang hindi daw ito namamansin or alam mo yun, parang peke daw yung yung pakikisama niya sa mga kanyang co-stars. Dahil kadalasan daw napapansin ng mga tao pag nasa set, wala itong ginawa kung hindi nakadut-dut daw sa cellphone lang. Really? Oo, wai daw siya makimingle-mingle. Yun ang chika. Yun ang mga chika kasi isa daw sa nagpalabas nitong issue na ito, yan isa sa mga PAs na nagtatrabaho under sa production ng Batang Quiapo. Kung may katotohanan man ito, pwede po itong linawin. Bukas po ang Baklitas, uulitin ko, para kay Miss Ivana Alawi at syempre para sa production ng Batang Quiapo. Kung totoo man ito na pumuputok at nagsisirculate ngayon. Kasi daw parang medyo may pagka-primadonna na nga daw itong si Ivana Alawi sa set mismo ng Batang Quiapo. Eto pa, na Mare, kinaiimbuduhan na daw ng ilan. di ba nung nakaraan nga lang, nagkaroon ng issue, parang itong si Papa O, si Ogie Diaz, parang dumalaw yata siya sa set? Set ng Batang Quiapo. Tapos hindi daw pinansin itong si Ivana. Actually, di ba Mare, kung matatandaan din natin, di ba, habang inaayos si Toby may tinitindig si Toby sa harapan ko. Wag mo dyan itindig dahil ilalagay namin dyan mamaya yung aming spill. Magugustuhan niya ni Alam mo, mapapasigaw ako, Toby, kapag bumagsak yung ilaw na yan. Ituloy mo na yung chika, hayaan mo si Toby dyan. Di ba, na nakakaloka. Distraction. Charot. Wow. Kala mo, artista ka. Hindi tayo si Ivana. Tuloy. Hindi, pero eto naman kung matatandaan natin, may blind item na lumabas patungkol dito sa isang actress na ito, nakakahaka tungkol sa lahat. Pero eto Mare, ni-name drop na ngayon ang umusbong. So posibleng ito ang maging dahilan or naging dahilan
kung bakit nga ba tinegi na lang, alam mo yun, sige, tsugihin na lang natin yung character mo. Kasi hindi na nagiging healthy sa mga kasamahan. Di umano ni Ivana Alawi sa Batang Quiapo. Diba? Kaya na nakakaloka. Alam mo, ito may chika pa ha. Kasi ang daming ang haka-haka tungkol kay Ivana na kesyo nga daw may attitude ito. Meron naman ako nakausap dyan sa bakuran ng ABS-CBN na hindi naman daw, pinapabulaanan naman daw itong attitude na ito. Ang chika daw di umano, itong si Ivana daw, marami na daw siyang kinatsyog or parang enelbow na proyekto para dito sa Batang Quiapo na minsan hindi na niya nagagawa. Vlogging, mga ganun. Na kung totoosin, Mari, sa totoo lang, kung aanuhin natin, mas malaki ang kikitain ni Ivana sa pagbablog. Actually, di ba, dyan naman talaga siya nakilala, dyan siya unang sumikat at marami mga brands ang nagtiwala sa kanya. Kaya kalahati ng isip ko, pwede akong maniwala, pwede din akong hindi maniwala kasi diba? kung kita lang din naman ng pag-uusapan, malaki ang kikitain ni Ivana sa sa pagbablog. Pero ang Batang Quiapo kasi is platform. 'Di ba? Platform siya na pwede mo siyang gamitin sa pagbablog mo, parang suporta sa pagbablog mo. Saka oportunidad 'yan kasi na nagbukas sa kanya totally sa limelight talaga. Yes, which is dati, 'di ba? Alam ni Ivana 'yan kung anong pinagdaanan niya bago siya nakapasok sa showbiz. Diba? Kumaga parang lahat naman din. Parang nakakagulat lang din na coming from na sa isang PA daw na hindi naman pinangalanan na nagtatrabaho under sa produksyon. At tigan mo, diba? Toby, nakikita yung ilaw sa frame. Sige, tuloy mo lang. Hayaan mo yung ilaw. Diba, na nakakaloka. Tapos, di yun na nga, parang nakakalungkot lang din isipin na parang tipong of all the is parang merong parang may mga ganitong usapin, lalo pat ngayon na ang buugong ang pangalan ni Ivana Alawi. Diba? Kaya nga naman, ang panawagan pa rin natin is, diba, kung merong gustong linawin, bukas ang programa Baklita sa usaping ito. Correct. Kasi, diba, umuusbong, lalo pat ngayon papaangat ang karera ni Ivana Alawi. Siyempre, sabi nga nila, kapag hiti ka sa bunga, lahat gusto kang pukulin, gusto kang kunin. Meron pa mga umuusbong na siguro ito yung mga tagahanga din ni Ivana na gusto nilang ipagtanggol yung nila, yung kanilang iniidolo. Ayan, ang mga sinasabi pa nila, Mare, bakit daw si Ivana ang isisisihin kung bakit papatayin yung karakter? Kasi napapabalita nga si Kim Domingo daw ang papalit. Actually, isa siya sa mga magiging leading lady. Pero ang sabi nila, Mare, parang feeling naman namin hindi naman si Ivana may problema. Hindi. Kasi nakailang leading lady na ba daw si Coco Martin? Correct, na nakaparehas, 'di ba, dito. Bukod pa mula sa probinsyano hanggang dito sa Batang Quiapo, 'di ba? Na kumaga lahat siguro iniikot lang din ni Coco Martin para sa lahat at mabigyan ng oportunidad. Pero mga chika-chika, Mare, na pwede namang pwede namang pabulaanan ni Coco Martin. Para daw ang may attitude na itong si Coco. Diba? Lahat na sila may attitude sa chismis. Hindi naman. Kasi yun nga, diba? Kaya nga gusto natin bigyan ng linaw din para sa lahat, no? Lalo pa sa production na ito. Kasi na-name drop kasi na PA daw, diba? Kung sino itong PA na ito, yan ang aalamin natin kung sino man siya. Diba? Kasi mahirap naman din na sinabi lang ni ganito, sinabi lang na ganyan. Pero ang totoo naman dito, siguro mas maniniwala ako doon. Kasi nga dahil doon sa pelikula na gagawin ni Ivana Alawi, I don't know kung ito'y kalahok sa MMFF ulit for this coming December. Pero yun nga, may project kasi kaya hindi pa pwedeng pagsabayin na kasi magkakaroon ng conflict talaga sa schedule. Lalo pat kung siya ang leading lady ni Coco Martin. Diba? Na nakakaloka. Marami na nga daw itong mga proyektong tinatanggihan. Pero yun nga, maliliwanagan pa rin natin ang lahat yan once na magsalita na rin. Isa pa sa bagay kung bakit bagay kung bakit hindi rin ako naniniwala. Kasi sa mga vlog na nakikita natin kay Ivana, matulungin itong tao eh. Tsaka masayahin siyang tao. Oo. Paano nagkaroon ng attitude yun? Diba? Well, hindi naman din natin malalaman din yan. Diba? Tsaka Mare, alam mo naman sa taping, diba? Ang init, diba? Correct. Init, lamig. Lalo minsan nauulanan pa sila. Sa Quiapo itself talaga. Oo. Baka naman talaga kaya ayaw din niya lumabas kasi talagang yung minsan, diba? Ang tindi ng araw. Hindi naman dahil sa pag-iinarte. Diba? Pero syempre kahit papaano, diba? Health is wealth. Diba? Kumbaga parang dapat yun pa rin muna ang asikasuhin nila at intindihin ang kanilang mga kalusugan. Tsaka tao pa rin naman yan. Hindi dahil artista yan. Tao pa rin naman yan. Pero yun nga lang, sa mga bagong artista, syempre, be mindful din sa mga attitude nyo. Lalo na, syempre, yung mga nasa likod ng camera, minsan nag-uusap-usap
nag-uusap yung mga yan. Correct. Yung mga gaffer, yung mga lightman, yung mga ganon. Diba kaya nga sinasabi ni Angelica Panganiban minsan, diba? Hindi porket mababang uri ng staff yan, hindi mo rin pakikisamahan. Hindi natin sinasabi na hindi pinakikisamahan ni Ivana Alawi itong mga taong to, no? Pero syempre, yung mga salitaan lang ni Angelica Panganiban na dapat maging mabait ka sa lahat kasi sila rin yung tutulong sa'yo. At saka balang araw, malay mo maging boss mo pa, di ba? Truth, hindi ba? Kaya nga naman, ulitin lang din natin it's a disclaimer na kung meron gustong linawin itong si Miss Ivana Alawi at sa produksyon din ng Batang Quiapo, bukas po ang programang Baklitas para po sa paglilinaw sa usaping ito na umiikot ngayon through digital world. Grabe talaga ang digital world ngayon. Ano? Correct. Mapanghusga na, alam mo yun? Mapanghusga. Minsan, alam mo yun, trial by publicity na yung ginagawa, nahuhusgahan ka na lang na nila kasi ganito yung kwento, nagtahi-tahi na, diba? Manggagamit. Correct. Diba? Daming ganyan. Truly. Diba na nakakaloka? But anyways, mga pangga, hindi ba? Antayin pa rin natin ang official statement ni Miss Ivana Alawi patungkol dito, lalo pat siya ang involved, diba? Lalo pat sinasabi na siya daw ang itinuturong blind item na lumabas kamakailan lamang ng ibang ating mga kapatid sa panunulat, lalo pat sa media, sa showbiz industry, diba? Well, Ivana, yan. Once again, we're inviting you. Yan, kung meron kang mga gustong linawin, bukas ang programang Baklitas. Correct. Well, in the meantime, ayan po muna ang ating unang chika for today's video. Ako po si Kapitana Sisa. Ako naman ang yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihin radyo. Sabihin mo!